palusot na nililikha ng number coding sa mga bus, may alingas-ngas din po sa grupo ng mga pampublikong jeep. Dagdag pasahe naman ang hirit nila, kasunod ng big time na dagdag presyo ng mga produktong petrolyo na sinimulan kanina. Nakatutok si Julius Segovia live mula sa lungsod ng Quezon. Julius. Mel, bukod sa mga motorista, mga tsuper ang higit na nasa pool sa pinakabagong oil price hike. 2 piso sa diesel at 150 naman sa gasolina. Dahil sa OPH, may 36 pesos na ang litro ng diesel. Habang ang gasolina, mula 44 hanggang 50 pesos na ngayon, depende sa klase. Kailangan siguro, makialam na yung gobyerno, hindi nung pwedeng pag gusto lang nila mag-increase, mag-i-increase sila. Parang niloloko lang tayo itong mga gasoline dealers. Malaking kabawasan sa mga aming mga driver yung pagtaas na kanila ng diesel. Dismayado ang transport sector sa big time na dagdag presyo. Kaya wala na raw dahilan ng LTFRB, kundi ibigay ang 50 centavo provisional increase na 1 taon ang hinihingi ng grupong akto. Unawain po sana ninyo dahil napakatindi po. Simula po ng 21 pesos, ngayon po ay 36 pesos per liter na. Kaya kami po ay hirap na. Ganito rin ang sentimiento ng Pasang Mazda. Pero bukod sa 50 centavo provisional increase, We are going to file our formal petition for increase of rates of 1 peso to LTFRB. Sisilipin ng LTFRB ang nakabimbing petisyon at pag-aaralan kung may basehan ang dagdag pasahe. Mabigat daw kasi ito sa bulsa, lalo na ngayong magpapasko. Sa katulad namin, na sumasakay lang, masama para sa amin yun. Sa akin, okay lang. Kasi pare-pareha lang tayong naghahanap buhay, kumikita rin sila para rin sa pamilya nila. Dahil sa oil price hike, pinag-iisipan na rin magdagdag pasahe ng Metrobus operators. Lalo pat nasabay saan nila ibawas kita nila dahil sa pinatutupad na color coding sa mga pampublikong bus. Duda rin ang piston sa OPH. Hindi raw sila naniniwalang dulot ito ng mataas na presyo ng crudo sa world market. May kinalaman to doon sa pag-shutdown ng FPIC pipeline. Yung mga leakage, no? Di ba, bumabaha na nga ng petrolyo doon sa West Tower. Inaanongin na ngayon, pinapasa nila sa atin. Pero ayon sa DOE, wala raw kinalaman ng tumagas na tubo ng First Philippine Industrial Corporation o FPIC sa ipinatupad ng oil price hike ng mga kumpanya ng langis. Tumataas lang daw talaga ang presyo ng crudo sa world market, kaya may OPH. Umaarangkada na raw ang fuel demand sa Amerika dahil winter na roon. Nakakabawi na rin ang ekonomiya nila, kaya unti-unti nang tumataas ang halaga ng dolyar. Kung tutuusin, mas mababa pa nga raw ang OPH kumpara sa itinaas ng world crude prices. Mas mababa ng konti kaysa yung akto na nangyari kasi ang practice kasi ng industry na nasa-round off yung figures. Mel, hindi lahat ng oil companies ay nagpatupad nga ng dagdag presyo. Ang independent oil player na Sea Oil, gaya nga dito sa kinatatayuan natin, wala raw munang OPH para sa araw na ito. Yan ay para bigyang pagkakataon daw mga motorista na makapagpakarga ng mas murang diesel at gasolina. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia.